Sa ilalim ng maulap na kalangitan ng Maynila, ang init ay tila kumukulong sa ibabaw ng aspalto. Ang mga kalsada, partikular na ang kahabaan ng EDSA sa may Cubao, ay isang magulong dagat ng mga sasakyan, at ang mga busina ay nagsasagutan na parang isang orkestra ng pagkainit. Sa isang sulok, sa gitna ng usok at ingay, isang dalagang nagngangalang Alina ang huminto ng kanyang maliit na scooter sa tabi ng pulang ilaw ng trapiko. Kagagaling lamang niya sa kanyang klase sa isang universidad sa Katipunan, suot pa ang kanyang asul na university jacket at may backpack na puno ng mga libro. Ang kanyang maliit na pangangatawan at maamong mukha ay madaling nagbibigay impresyon na siya ay isang mahina at walang malay na dalaga. Hindi niya kailanman inasahan na ang hapong iyon ay magiging isa sa mga pinakanakakakabang araw sa kanyang buong buhay. Mula sa kabilang direksyon, ilang pulis ang biglang nagsulputan at nagtayo ng isang sorpresang checkpoint. Kabilang sa kanila ay isang matabang pulis na may malaking tiyan na nagngangalang si Isaberto Reyes. Kilala siya sa lugar na iyon, hindi dahil sa kanyang dedikasyon bilang alagad ng batas, kundi dahil sa kanyang kayabangan, hilig sa pangungutong sa mga motorista, at madalas na pag-abuso sa kanyang uniforme upang manakot ng mga ordinaryong mamamayan. Matagal nang nagtitimpi ang mga tao sa lugar, ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita laban sa kanya. Nang masilayan ni Berto si Alina, agad siyang kumaway na may kasamang mapanlait na tingin. "Hoy, miss! Itabi mo yung motor mo dito," sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at magaspang, na naging dahilan upang mapalingon ang ilang motorista. Si Alina, bagamat kinakabahan, ay sumunod at iginilid ang kanyang scooter. Lumapit si Berto, pinapalo-palo ang kanyang maliit na batuta sa kanyang palad. Agad na inilabas ni Alina ang kanyang ISIS at lisensya, at magalang na iniabot ito. "Heto po, sir," mahinang sabi niya. Ngunit tinaasan lamang siya ng kilay ni Berto, na para bang naghahanap ng anumang maliit na butas o pagkakamali. "Sigurado ka bang sayo to? Baka hinira mo lang," tanong niya, habang sinusuri si Alina mula ulo hanggang paa na may halong pangungutya. Nanatiling tahimik si Alina, hindi alam kung ano ang dapat isagot. "Pati ang helmet mo, mukhang hindi pasado. University jacket lang ang suot. Akala mo ba palaruan lang itong kalsada?" Dagdag pa niya, sinusubukang takutin ang dalaga. Yumuko si Alina. "Paumanhin po, sir. Standard issue po ang helmet ko, may sticker pa po. Palagi ko po itong suot," paliwanag niya. Ngunit iwinasiwas lang ni Berto ang kanyang kamay. "Nako, dami mo pang dahilan. Akala mo ba madali to? Nakalabag ka na. Kung gusto mong mapabilis ang usapan, alam mo na. May kaunting administrative fee lang yan," sabi niya na may pahiwatig, habang ginagalaw-galaw ang kanyang mga daliri, isang malinaw na senyas na humihingi siya ng lagay. Nagulat si Alina. "Pero, sir, wala po akong kasalanan. Kumpleto po ang mga papeles ko. Estudyante lang po ako. Wala po akong sobrang pera," nanginginig niyang sabi, pinaghalong takot at galit ang nararamdaman. Ang ibang mga motorista na nahuli rin sa checkpoint ay sumusulyap lamang, takot na makisali. Biglang nag-iba ang mukha ni Berto at naging mabagsik. "Hoy, wag kang ang maraming sinasabi dyan. Pag sinabi kong may sala ka, may sala ka. Huwag mo akong turuan ng batas," sigaw niya, sabay hampas sa manibela ng motor ni Alina. Ang lakas ng paghampas ay nagpagulat sa dalaga at halos matumba ito. Isang ginang na nanonood mula sa malayo ang bumulong sa kanyang katabi. Kawawa naman yung bata, ginigipit ng pulis na iyan. Pero baka lalo lang magalit kapag nilabanan. Ang mga tao ay nagbubulungan na lamang, nagpipigil ng galit sa harap ng kawalang katarungang nasasaksihan. Sinubukan ni Alina na manindigan. "Sir, pakiusap po, wag po kayong maging marahas. Wala po talaga akong kasalanan. Kung kailangan niyo po akong tiketan, sige po, gawin niyo po ang opisyal na proseso. Susunod po ako sa patakaran," sabi niya, nanginginig pa rin ang boses ngunit may diin ng katatagan. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalong nagpainit sa ulo ni Berto. Lumapit siya, iniyuko ang kanyang malaking katawan hanggang sa ilang sentimetro na lang ang layo ng kanyang mukha sa mukha ni Alina. "Ang tapang mo ah. Tinuturuan mo ako. Gusto mo dalhin kita sa presinto para maturuan ka ng leksyon,"
pagbabanta niya, habang paulit-ulit na hinahampas ang batuta sa kanyang palad. Ilang tao sa paligid ang nagsimula ng maglabas ng kanilang mga cellphone at himihim na mag-record. Ang kilos ni Berto ay malinaw na sobra na, ngunit hindi niya namamalaya na pinapanood na siya ng maraming mata. Pakiramdam niya ay siya pa rin ang may ganap na kapangyarihan dahil sa kanyang uniforme. Lalong napahiya si Alina. Sa kabila ng takot, nag-aalab ang kanyang puso. Ayaw niyang tratuhin na parang isang kriminal gayong wala siyang ginagawang masama. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili dahil alam niyang may isang bagay na hindi dapat basta-basta sabihin, ang tunay niyang pagkatao. Dahil si Alina ay hindi lamang isang ordinaryong estudyante. Siya ang bunsong kapatid ng isang general ng Scout Rangers, isang pangalan na kinatatakutan maging sa hanay ng mga alagad ng batas. At sa mga sandaling iyon, ang pasensya ni Alina ay malapit ng maubos. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone, handang gawin ang isang bagay na maaaring magbago sa kapalaran ng aroganting pulis magpakailanman. Muling nagberde ang ilaw trapiko. Mabilis na umagos ang mga sasakyan, ngunit ang atensyon ng karamihan ay nakatuon pa rin sa drama sa gilid ng kalsada. Ang mga kamera ng cellphone ay nanginginig sa mga kamay ng ilang motorista na sinadyang magtagal, nagkukunwaring inaayos ang kanilang helmet, ngunit sa katotohanan ay nagre-record. Alam ito ni Alina. Habang tumatagal ang pananakot sa kanya, mas lumalaki ang posibilidad na ang kanyang dignidad ay yurakan sa harap ng publiko. Si Berto ay nag-cruise ng mga braso sa kanyang dibdib, nakatayong mayabang na parang hari ng kalsada. Dalian mo na. Kung gusto mong matapos to, bigyan mo na ako ng pera ngayon. Kung hindi, i-impound ko iyang motor mo para malaman mo, malakas niyang sabi. Nagsimulang magbulungan ang ilang tao, pinupuna kung gaano nakakahiya ang isang pulis na lantaran nangungotong sa gitna ng daan. Nagangalit ang mga ngipin ni Alina. Ang kanyang kamay na may hawak sa cellphone ay dahan-dahang pinindot ang record button. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa, ngunit alam din niyang ang ebidensya ang kanyang magiging sandata. Itinutok niya ang cellphone pababa, sapat lamang upang makuha ang boses at magaspang na kilos ng pulis. Sir, pakiusap po, wag po kayong ganyan. Wala po talaga akong kasalanan. Kung gusto niyo po akong tiketan, gawin niyo po ayon sa tamang proseso. Hindi po ako tatakas, sabi ni Alina, mas matatag na sa pagkakataong ito. May panginginig ng tapang sa kanyang boses, kahit na nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Nanliit ang mga mata ni Berto. Nagmamagaling ka na ngayon, ha? Lalabanan mo ako sa harap ng maraming tao, sigaw niya. Marahas niyang tinapik ang helmet ni Alina, na halos matanggal ito sa kanyang ulo. Napaurong si Alina, nanlalaki ang mga mata. Maririnig ang mahihinang sigawan mula sa mga tao, mga hudyat ng pagkabigla at pagkainis. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang naglakas loob na magsalita. Sir, dahan-dahan lang po sa bata. Sinabi na niyang kumpleto ang papeles niya. Ngunit agad siyang tiningnan ng masama ni Berto at itinuro ng daliri. Sino ka para makialam? Ha? Gusto mo ikaw din ang isama ko, pagbabanta niya, na nagpaurong sa lalaki sa takot. Sa kaloob-looban ni Alina, kumukulo na ang kanyang dugo. Hindi siya palahanap ng gulo, ngunit malinaw na ipinapahiya siya. Lalong sumidhi ang kanyang galit ng sadyaing itulak ni Berto ang kanyang motor hanggang sa tumagilid ito at muntik ng matumba. Ayan, impounded na iyang motor mo. Kung ayaw mong maproblema, magbayad ka na, mayabang niyang sabi. Ilang kabataan na nagre-record ang hindi na napigilang magkomento. Grabe naman yang pulis na iyan. Uso pa rin pala ang ganyan ngayon. Sumagot naman ang isa, hayaan mo lang, i-record mo Terus. Tiyak na viral to kapag na-upload. Sumulyap si Berto, ngunit pakiramdam niya ay kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Akala niya ay hanggang record lang ang kaya ng mga tao, walang sinumang lalaban sa kanya. Huminga ng malalim si Alina at sinabing, hindi niyo po alam kung sino ako. Suminghal si Berto. Kahit sino ka pa, walang halaga yan dito. Ako ang may kapangyarihan dito, malakas niyang sabi, na sinundan ng mapanuyang tawa mula sa dalawa niyang kasamahan na kapwa rin mga kotongko. Ngunit ang pangungusap na iyon ay tila nagpatindig ng balahibo ng ilang manonood. Ang tono ng boses ni Alina ay hindi isang simpleng pagbabanta.
Mayroong isang bagay na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Isang binatang nagre-record ang napabulong, mukhang hindi ordinaryong tao, tong babaeng to. Tumingin si Alina ng diretso kay Berto. Hindi po ako takot sa inyo. Ang totoo, naaawa po ako. Hindi niyo po namamalaya na ipinapahiya niyo lang ang sarili niyo. Ang mga salitang iyon ay binitawan ng may katiyakan, malayo sa nanginginig niyang boses kanina. Ang matatag na aura na iyon ay nagparamdam sa mga tao sa paligid ng isang kakaibang pakiramdam. Tila ang dalagang ito ay may tapang na hindi pangkaraniwan. Lalo namang nagalit si Berto. Itinaas niya ang kanyang batuta, balak na muling hampasin ang manibela ng motor. Ngunit bago pa siya kumilos, itinaas ni Alina ang kanyang kamay, pinahinto ang kilos nito gamit ang isang malamig na tingin. Iminumungkahi ko pong itigil niyo na yan ngayon bago pa mahuli ang lahat, mariin niyang sabi. Lalong nag-ingay ang mga tao. Ang ibang mga pulis na nakatalaga sa di kalayuan ay nagsimulang lumapit, naguguluhan sa sitwasyon. Nakilala nila ang paraan ng pagsasalitang iyon, isang uri ng katatagan na walang takot, isang bagay na karaniwan sa mga militar. Isang batang pulis ang bumulong sa kanyang kasama, napapansin mo ba? Parang may koneksyon sa malaking tao, tong babaeng to. Samantala, handa na si Alina sa kanyang plano. Binuksan niya ang kanyang cellphone, pinindot ang isang pamilyar na pangalan sa kanyang mga contact. Alam niya sa kanyang sarili na sa oras na sagutin ang tawag na ito, ang buhay ng aroganting pulis ay hindi na magiging pareho. Nanginginig pa ng bahagya ang kamay ni Alina nang idikit niya ang cellphone sa kanyang tainga. Ang mga tao ay lalong naging mausisa, pinapanood ang maliit na dalaga na biglang tumawag sa isang tao na may buong pagtitiwala. Samantala, si Berto ay nakatayo lamang na nakapamiwang, naghihintay na sumuko ang kanyang biktima. Ano ba iyan? Nagkukunwaring may tinatawagan? Para takutin ako. Hindi obra yan sakin, malakas niyang sabi, na ikinatawa rin ng kanyang mga kasama. Ngunit nang sumagot ang boses sa kabilang linya, ang ekspresyon ni Alina ay naging seryoso. Kuya, may gumugulo sa aking pulis dito sa kalsada. Pinipilit niya akong magbigay ng pera. Hinaharang niya ang motor ko. Ipinapahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at walang bahid ng takot. Biglang tumahimik ang paligid, bawat isa ay sinusubukang marinig kung sino ang kanyang kausap. Mula sa kabilang linya, isang malalim at makapangyarihang boses ang sumagot. Nasaan ka ngayon? Mabilis na binigay ni Alina ang kumpletong lokasyon. Ang boses ay hindi tunog ordinaryo. Mayroon itong bigat at otoridad na kayang magpatindig ng balahibo sa tono pa lamang nito. Nagpipigil ng tawa si Berto. Wow, ang angas! Siguro boyfriend o kapatid na siga-siga sa kanto ang tinawagan. Papuntahin mo dito, nang masubukan, mayabang niyang sabi habang ipinapalo ang batuta sa kanyang palad. Nakitawa rin ang kanyang mga kasama na lalong nagpainit sa sitwasyon. Kalmadong ibinaba ni Alina ang tawag. Tumingin siya ng diretso kay Berto at dahan-dahang sinabi, Ginoo, kasi simulan niyo lang pong kumalaban sa maling tao. Ang mga salitang iyon ay nagpalunok sa laway ng ilang mamamayan. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay hindi tulad ng isang karaniwang estudyante, kundi tulad ng isang taong sanay humarap sa mga kritikal na sitwasyon. Tumawa ng malakas si Berto. Nako, nakakatakot naman. Akala mo matatakot ako. Pulis ako. Ikaw, isang batang babae lang na nagmamagaling. Kapag hindi ka sumunod, dadalhin kita sa presinto ngayon din, sigaw niya. Hindi na tinag si Alina. Sinadya niyang ilagay ang cellphone sa bulsa ng kanyang jacket para madali itong makuha pagdating ng kanyang kuya. Ang kanyang mukha ay naging malamig, ibang-iba sa dati. Ilang tao sa paligid ang nagsimulang maniwala na hindi ordinaryo ang dalagang ito. At mula sa isang batang pulis na kanina pa nakamasid, narinig ang isang bulong. Teka, parang nakita ko na siya dati. Hindi ba't siya ang kapatid ni General De Leon? Yung general ng Scout Rangers. Mabilis na kumalat ang bulong na nagdulot ng kaba sa ilang miyembro ng pulisya. Ang kasama ni Berto ay biglang natigilan. Namutla ang kanyang mukha nang marinig ang pangalang iyon. Ngunit si Berto ay tila bingi pa rin. Ano ba iyan?
Huwag niyo nga akong pinagluloloko. Imposibleng magkaroon ng kapatid na ganito ang isang general. Nakatambay lang sa kalsada na may dalang motor na luma, sabi niya. Hindi niya namamalayan na lalo lang niyang ipinapahiya ang kanyang sarili. Ngumiti si Alina. Isang manipis na ngiti na mas nakakatakot kaysa sa galit. Maniwala po kayo o hindi, malalaman niyo rin po maya-maya, maikli niyang sabi. Tumayo siya ng tuwid. Kahit na ang kanyang maliit na katawan ay mukhang marupok kumpara sa malaking pangangatawan ni Berto. Ang oras ay tila bumagal. Ang mga usisero ay lalong dumami. Ang ilan ay nag-live stream na sa social media. Nagsimulang mapansin ni Berto ang dami ng kamerang nakatutok sa kanya, ngunit masyadong mataas ang kanyang ego para umurong. Bilisan mo na. Bigyan mo na ako ng pera. Kung hindi, hihilahin ko na tong motor mo ngayon din, sigaw niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang huwad na otoridad. Sa kabilang banda, ang batang pulis na bumulong kanina ay lalong hindi mapakali. Kilalang-kilala niya ang mukha ni Alina mula sa isang opisyal na pagtitipon ng militar kung saan siya nagbantay noon. Sir, seryoso. Kapatid talaga yan ni General De Leon. Lagot tayo kapag nagkamali tayo ng galaw, mahina niyang sabi sa kanyang kasama. Ngunit iwinaksilang ni Berto ang babala. Duwag ka pala. Huwag kang magpadala sa pananakot ng babaeng yan. Ako ang batas dito, sigaw niya, bagamat nagsisimula ng mamasa ang kanyang liig sa malamig na pawis. Ilang minuto ang lumipas, isang ugong ng isang itim na sasakyan na may maliit na sirena ang narinig mula sa malayo. Otomatikong napalingon ang lahat. Biglang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ang ilang lalaking matitipuno ang katawan at seryoso ang mukha. At sa likuran nila, isang lalaking nakasibilyan, ngunit puno ng otoridad ang mabilis na naglakad. Matapang ang kanyang tingin, mabigat ang kanyang aura. Napalunok ang lahat dahil ang taong iyon ay kilala bilang isa sa mga pinakarespetadong general ng Scout Rangers sa bansa. Si General Ricardo Ricky De Leon ang kuya ni Alina. Biglang nabalot ng katahimikan ang paligid nang maglakad palapit ang lalaking puno ng otoridad. Bagamat nakasuot lamang siya ng simpleng damit sibilyan, hindi maitatago ang kanyang aura bilang isang militar. Malamig ang kanyang tingin, matatag at puno ng bigat. Agad na nalaman ng mga tao na hindi ito isang ordinaryong tao. Si Berto, na kanina'y mayabang, ay napakunot noo. Sa una, hindi niya nakilala kung sino ang lalaki. Sino na naman to? Magmamagaling para ipagtanggol ang babaeng to. Huwag kang makialam sa trabaho ko, malakas niyang sabi, sinusubukang panatilihin ang kanyang tapang sa harap ng publiko. Ngunit nang may bumulong sa kanya na isang batang pulis, Sir, si General De Leon po yan, Sir. Ang general ng Scout Rangers, agad na namutla ang mukha ni Berto. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang kanyang boses ay tila nawala. Sinubukan pa rin niyang itanggi. Ano? Huwag kang ang magbiro. Imposibleng bumaba sa kalsada ang isang general na ganito lang. Lumakad si Alina palapit sa lalaki. Isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Kuya, mahina niyang tawag. Lumingon si General De Leon at tiningnan ang kanyang kapatid na may pagmamahal, ngunit maihalong pinipigilang galit. Ayos ka lang ba, bunso? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim ngunit malumanay para sa kanyang kapatid. Umiling si Alina. Ayos lang ako, kuya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Berto. Pero siya, ipinahiya ako, pinilit akong magbigay ng pera, at muntik pang itumba ang motor ko. Malakas ang kanyang boses upang marinig ng lahat. Ang mukha ni General De Leon ay naging malamig na parang yelo. Lumakad siya at tumayo sa harap mismo ni Berto. Hindi gaanong nagkakalayo ang kanilang tindig, ngunit ang aura ng disiplinadong general ay nagpamukhang maliit kay Berto. Nagpigil ng hininga ang mga tao, naghihintay sa susunod na mangyayari. Anong pangalan mo? Tanong ng general. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin na tumatagos. Napalunok si Berto, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Berberto po, sir. Isaberto Reyes, utal-utal niyang sabi, na wala lahat ng kanyang kayabangan. Tumingin ng diretsyo si De Leon sa kanyang mga mata. Alam mo ba na kanina lang ay hinarang mo ang kapatid ko?
Alam mo ba na inabuso mo ang unipormeng suot mo? Ang kanyang tono ay hindi mataas, ngunit iyon mismo ang nagpanginig sa lahat. Sinubukan ni Berto na magdahilan. Na nagpapatupad lang po ako ng checkpoint, sir. Nanlaban po siya, kaya. Naputol ang kanyang sinasabi nang biglang tinapik ng malakas ni General De Leon ang kanyang balikat. Hindi ito isang suntok, ngunit sapat na para siya ay mataranta at muntik mawala ng balanse. Tumahimik ka. Huwag kang magsinungaling. Nakita ng lahat ng tao rito. Nakarecord na sa lahat ng kamera, matalim na sabi ni De Leon. Sabay-sabay na itinaas ng mga tao ang kanilang mga cellphone, patunay na maraming ebidensya ang kumakalat. Tuluyan nang nawala ng masasabi si Berto. Ang kanyang mga kasamahan na kanina tumatawa ay nakayuko na, hindi nangangahas na magsalita. Lumapit si Alina. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay puno ng tapang. Sabi niyo po kanina, isa lang akong batang nagmamagaling. Ngayon, kilala niyo na po ba ako? Hindi lang po ako isang ordinaryong estudyante. Kapatid po ako ng isang general ng Scout Rangers. Malakas ang kanyang boses at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Maririnig ang mga palakpakan at sigawan. Karamihan sa mga mamamayan ay nakangiti, masaya na sa wakas ay nakahanap ng katapat ang aroganting pulis sa harap ng publiko. May bumulong, kaya pala ang tapang niya kanina. Kapatid pala ni General. Yumuko na lamang si Berto. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at takot. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya, nire-record ang mga sandali ng pagbagsak ng kanyang dignidad. Lumingon si General De Leon sa ilang sundalong kasama niya. Dalhin niyo tong tao na to. Ikulong sa kampo. Ako mismo ang magre-report sa kanya sa Internal Affairs, malamig niyang utos. Agad na hinawakan ng dalawang matipunong lalaki ang mga braso ni Berto at pinusasan siya sa mismong lugar na iyon. Nagsigawan ang mga tao. Ang ilan ay pumalakpak sa sobrang tuwa. Sinubukan pa ni Berto na magmakaawa. Sir, patawad po, sir. Nagkamali lang po ako. Ngunit tiningnan lamang siya ni De Leon na may tinging nakakapawi ng tapang. May karma, Berto. At ngayon mo lang naramdaman, mahina niyang sabi, ngunit tumagos ito sa kaluluwa. Nang gabing iyon, nagkagulo ang social media. Ang mga video na kinuha ng mga mamamayan habang tinatakot ni Berto si Alina ay kumalat na parang apoy. Ang 5 minutong video ay malinaw na nagpapakita kung paano pinilit ng isang matabang pulis ang isang dalaga na magbigay ng pera, sinira ang motor, at sumigaw ng may kayabangan. Ang pinakakapansin-pansin na bahagi ay nang dumating ang general ng Scout Rangers at agad siyang pinusasan sa harap ng publiko. Ang mga hashtag na kotongkop bagsak at kapatid ni General ay naging trending. Bumaha ang komento ng mga netizen sa iba't ibang platform. Ito ang tunay na instant karma, sulat ng isang user. Ang uniforme, hindi lisensya para maging abusado, komento naman ng isa pa. Daan-daang libong tao ang nanood, nag-share, at nagsulat ng masasakit na puna para kay Berto. Samantala, nakaupo si Alina sa sala ng bahay ng kanyang kuya. Suot pa rin niya ang kanyang university jacket. Pagod ang kanyang mukha ngunit may ginhawa. Sa tabi niya, pinapanood ni General De Leon ang balita sa telebisyon. Pulis na sangkot sa pangungutong at pananakot, inaresto mismo ng isang general ng Scout Rangers. Ang pangalan ni Berto ay malinaw na nakasulat. Ang kanyang mukha ay maputla habang dinadala siya palayo. Kuya, hindi ko inasahan na aabot sa ganito kalaki, mahinang sabi ni Alina. Tinapik siya ni De Leon sa balikat. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas, bunso. Naging saksi ka lang. Ang mga may sala, dapat lang na managot. Sa kabilang dako, nakaupo si Berto sa isang selda sa kampo. Pilit na tinanggal ang kanyang uniforme at isang kupas na t-shirt na lamang ang natira. Nakayuko ang kanyang ulo, pinagpapawisan ng malamig. Malinaw na naririnig ang mga tawanan mula sa labas ng selda. Ang ibang mga sundalo ay nanonood ng balita sa telebisyon. Uy, viral si Compare. Sikat na sa buong Pilipinas, kantyaw ng isang sundalo. Tinakpan ni Berto ang kanyang mga tainga, ngunit hindi niya matakasan ang katotohanan. Wasak na ang kanyang dignidad. Dati, siya ang hari ng kalsada.
Ngayon, siya na ang tampulan ng tukso. Nagsimula siyang pagsisihan ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Samantala, sa mundo ng internet, nagsimula na ring kumalat ang impormasyon tungkol kay Alina. Lumabas ang mga litrato niya habang dumadalo sa isang opisyal na pagtitipon kasama ang kanyang kuya. Humanga ang mga netizen nang makita ang dalagang mukhang simple, na kapatid pala ng isang general ng Scout Rangers. Kaya pala matapang. Nakuha ang aura ng kuya niyang militar, komento ng isang netizen. Ilang media outlet pa ang tumawag sa armed forces para humingi ng kumpirmasyon. Bagamat walang opisyal na pahayag mula kay General De Leon, sapat na ang balitang ipinahiya ng kapatid ng general ang isang aroganting pulis para masiyahan ang publiko. Marami ang nagsabi na ito ay isang malakas na sampal sa mga alagad ng batas na abusado sa kanilang kapangyarihan. Sa kalsada kung saan nangyari ang insidente, pinag-uusapan pa rin ito ng mga tao. Ang may-ari ng karinderya, mga tricycle driver, at mga tindero ay nagpapalitan ng kwento. Nakita ko mismo, ma'am. Ang yabang ng pulis na iyon. Pero nung nalaman niyang kapatid ng general ang kalaban, tiklop agad, sabi ng isang lalaki habang tumatawa. Si General De Leon mismo ay hindi gaanong nag-abala sa ingay sa labas. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang kapatid at na hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa iba. Matatag ka, Alina. Pero huwag mong isipin na nag-iisa ka. Laging tandaan, nasa likod mo lang ako, malumanay niyang sabi. Tumango lamang si Alina, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan, opisyal na inanusyo ng Internal Affairs Service na si Berto ay nasa kanilang kustodya para sa masusing investigasyon. Nakasaad sa opisyal na pahayag na siya ay tatanggalin sa serbisyo ng walang karangalan dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, pangungutong, at pagdudungis sa pangalan ng institusyon. Naging pambansang usapan ang balita. Ang mukha ni Berto ay nakapaskil sa iba't ibang news portal na may masasakit na titulo, aroganting pulis, bumagsak, instant karma ng Kotongkop, at kahihiyan, pulis, inaresto mismo ng general. Hindi lang trabaho ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang dignidad at reputasyon. Binasa ni Alina ang balita sa kanyang cellphone. Mayroong pakiramdam ng ginhawa, ngunit mayroon ding awa. Kahit siya ang biktima, tao pa rin siyang may puso. Kawawa rin pala siya, kuya. Wasak ang buhay niya, mahina niyang sabi. Tumingin si De Leon sa kanyang kapatid at nagsalita, pinili niya ang landas niya, bunso. At bawat pagpili may katumbas na kahihinatnan. Nang araw na iyon, ang silid hukuman ng ICC ay puno ng mga seryosong mukha. Ang mga matataas na opisyal ay nakaupo sa harap. Sa gitna ng silid, isang upuan para sa akusado ang nakahanda. Nakasulat ang pangalan ni Isaberto Reyes sa mga dokumentong nakapatong sa mesa. Nang dalhin si Berto sa loob, ang kanyang mukha ay maputla. Hindi na niya suot ang kanyang uniforme. Isang puting polo shirt na kupas at maluwag ang kanyang suot. Ang tingin ng kanyang mga dating kasamahan ay pinaghalong hiya, pagkadismaya at pangungutya. Walang simpatsya, tanging matatalim na tingin ang sumasalubong sa kanya. Ang pagdinig na ito ay opisyal ng binubuksan, malakas na sabi ng isang mataas na opisyal. Natahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Berto na nakayuko lamang. Sinimulang basahin ng pinuno ng pagdinig ang listahan ng mga paglabag. Ang miyembro ng pulisya na si Isaberto Reyes ay napatunayang nagsagawa ng pangungutong, ananakot sa sibilyan, paninira ng ari-arian, at pagdudungis sa pangalan ng institusyon sa pamamagitan ng kanyang mga kilos na nag-viral sa social media. Lahat ng ebidensya mula sa video, mga saksi, at salaysay ng biktima ay nakalap na. Maririnig ang mga tunog ng kamera mula sa labas ng silid. Bagamat internal ang pagdinig, ilang mamamahayag ang pinayagang mag-cover. Malinaw na inaabangan ng publiko ang kasong ito. Sinubukan ni Berto na magsalita, paos ang kanyang boses. Humihingi po ako ng tawad. Nagkamali po ako. Hindi ko po intensyon na dungisan ang pangalan ng institusyon. Putol-putol ang kanyang mga salita, halos hindi marinig. Isang opisyal ang malakas na pumalakpak sa mesa. Nagkamali? Ginoong Reyes, hindi ito ang unang beses na pumasok ang pangalan mo sa mga reklamo. Marami ng sumbong tungkol sa iyong pangungutong at kayabangan.
Ang pagkakaiba lang ngayon, malas mo dahil kapatid ng isang general ng Scout Rangers ang biktima mo at ang buong bansa ang nanonood. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng bulungan sa silid. Lalong namula ang mukha ni Berto. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Alam niyang wala ng paraan para makatakas. Lahat ng kanyang mga kasalanan na matagal niyang itinago ay nabunyag na. At sa pagkakataong ito, walang sinumang makapagliligtas sa kanya. Muling nagsalita ang pinuno ng pagdinig. Ang institusyong ito ay hindi para sa mga taong inaabuso ang kanilang uniforme. Tungkulin nating protektahan ang mamamayan, hindi sila gipitin. Mayroon ka pa bang huling depensa? Yumuko ng malalim si Berto. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, sir. May pamilya po ako. Kailangan ko po ang trabahong ito. Sinubukan niyang makuha ang kanilang simpatya, ngunit nanatiling malamig ang kapaligiran. Matagal mo nang sinayang ang mga pagkakataon mo, malamig na sagot ng pinuno. At ngayon, malinaw ang kahihinatnan. Pagkatapos ay ipinukpok niya ang martilyo. Sa pamamagitan nito, si Isaberto Reyes ay pinapatawa ng parusang pagtanggal sa serbisyo nang walang karangalan, epektibo agad-agad. Umugong ang silid. Ang ilang opisyal na kanina pa nagpipigil ng emosyon ay napabuntong hininga. Agad na nag-type ng balita ang mga mamamahayag sa labas. Opisyal, aroganteng pulis, tinanggal na sa serbisyo. Nanigas si Berto sa kanyang upuan. Tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi lang trabaho ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang karangalan, dignidad at kinabukasan. Alam niya sa kanyang sarili, ito ang presyo ng kayabangang matagal niyang inalagaan. Sa labas ng gusali, isang grupo ng mga mamamayan na sumusubaybay sa kaso ang nagsigawan sa tuwa. Sa wakas, nanalo rin ang katarungan, sigaw ng isang binata. Habang sa isang simpleng bahay, pinapanood ni Alina ang balita sa telebisyon kasama ang kanyang kuya. Tahimik silang nakatingin sa screen. Isang pakiramdam ng ginhawa ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, tunay na pumanig ang hustisya sa mga inaapi. Ilang araw matapos ang pagdinig, nagsimula ng humupa ang usapan. Gayunpaman, ang pangalan ni Berto ay naging simbolo ng kayabangang bumagsak. Ang kanyang mukha, na dati puno ng kahambugan, ay palaging lumalabas sa media na may tatak na pulis na sinibak. Walang natirang karangalan. Samantala, bumalik si Alina sa kanyang buhay bilang estudyante. Maraming kaibigan ang bumati sa kanya, may humanga, may mausisa. Alina, totoo ba? Kapatid ka ni General De Leon? Ang galing mo, kaya pala nilabanan mo iyong pulis, sabi ng isang kaibigan. Umiti lamang si Alina. Bagamat nabunyag na ang kanyang pagkatao, pinili pa rin niyang mamuhay ng simple. Ngunit sa kanyang puso, nagpapasalamat siya na may pamilya siyang laging nandyan para sa kanya. Kabaliktaran sa payapang buhay ni Alina, si Berto ay nabuhay sa anino ng kahihiyan. Matapos matanggal sa serbisyo, napilitan siyang umalis sa kanilang barracks. Sa kanyang bayan, ang mga taong dati gumagalang sa kanya ay tinitingnan na siya ngayon na may pang-aalipusta. Siya yung pulis na nag-viral, di ba, bulong ng mga bata. Bawat hakbang niya ay tila mabigat. Pati ang kanyang pamilya ay dinamay sa kahihiyan. Madalas umiyak ang kanyang asawa at ang kanyang anak ay naging tampulan ng tukso sa paaralan. Isang gabi, nakaupo si Alina kasama ang kanyang kuya sa beranda. Kuya, nakakaramdam pa rin ako ng kaunting konsensya. Dahil sa akin, nawalan siya ng trabaho, mahinang sabi ni Alina. Tiningnan siya ng kanyang kuya ng mailambing. Bunso, makinig ka. Nawalan siya ng trabaho, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa sarili niyang mga pagpili. Naging saksi ka lang. Tandaan mo, bawat isa sa atin ay may pananagutan sa ating mga kilos. Ang mga salitang iyon ay nagpakalma sa puso ni Alina. Natutunan niya na ang katapangan ay hindi laging nangangahulugan ng pisikal na pakikipaglaban, kundi ang paninindigan sa katotohanan. Para sa lipunan, ang kwentong ito ay naging paalala na ang kapangyarihan ay hindi dapat abusuhin. Ang uniforme at posisyon ay isang responsibilidad, hindi isang kalasag para sa pang-aapi. Sinumang mayabang ay tiyak na aanihin ang bunga ng kanyang mga ginawa. At para kay Alina, ito ang malinaw na patunay na mayroong karma.
Noong araw na iyon, itinuring siyang mahina at ipinahiya sa publiko. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay pumanig sa kanya, at ang aroganteng pulis ay umani ng pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan, ang kwento ay nagwawakas ng may malinaw na aral. Ang mahina ay hindi palaging talo, at ang mayabang ay tiyak na